Si BP Inday, pinai-impeach nila, nagdakaw daw. Ito naman at sa akin, walang magnanakaw na Duterte. Alam niyo po, kanina, pinakikinggan ko yung best friend ko, nagsasalita, ini-endorso po ang Team Duterte, ang team ng ating Tatay Digong. Kami po yun. Masaya ba kayo na kami ang napili ni Tatay Digong? Masaya ba kayo na kami ang pinili niya para ipaglaban kayo? Tandaan niyo po, itong laban na ito, itong Mayo 12, sambayanang Pilipino po ang maghuhusga. Ang tanong ko lamang po, pwede ba ako magtanong? Sino po ang inyong mga iboboto? PDP ba o yung kalaban? Botoan! Parinig nyo yan sa sambayanan! Duterte! 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 Hindi ko marinig sa likod! Tandaan niyo po ito. Pinili po kami ni Tatay Digong dahil alam niya, kung kami mapapanalo ng Panginoon at sa tulong ninyo, alam niya may pagpapatuloy namin ang kanyang mga naiwanang laban. Ako po, advocacy ako. I love you too. Advocacy ako. Ipagpatuloy ang naiwanang laban ng ating Tatay Digong. Labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot na droga. Hanggat naririto pa ang korupsyon, hindi mawawala ang droga. Kung pagpalain ako ng Panginoon, kasabay ni Senator Bato at ni Senator Bongo at ng iba pa namin mga kasama sa Duterte, tandaan nyo, pagtutulungan namin ni Senator Bato ang pakikipaglaban sa lintik na korupsyon na yan. Tama na! Tama na ang panloloko sa sambayanang Pilipino. Naghihirap na nga, lalo pang pinahihirapan. Tama na. Kayo ba, noong panahon ni Tatay Digong, nahirapan ba kayo? Sabi nga niya, kung hindi ko kayo napaligaya o napasaya, pero ginawa ko namang komportable ang buhay ng mga Pilipino. Tama, mali? Nakita niyo ang ginawa nila? Inuna si Pastor Kibuloy. At sinunod agad si Tatay Digong. Ang mga leaders natin, ang mga leaders ng sambayanang Pilipino. Napakasakit. Napakasakit sa akin. Ewan ko sa inyo. Ako nagdurugo ang puso ko. Kayo. Hanggang sa likod, nagtatanong ako, dinibdib nyo ba
ang nangyari kay tatay at kay Pastor Kibuloy. Sobra na to. At ngayon, pinipilit nilang pa-impeach si BP Sara. Papayag ba kayo? Sambayanang Pilipino, papayag po ba kayo? Kung ayaw niyong mangyari yan, vote straight Duterte 10 sa Mayo 12. Uulitin ko po, ang Mayo 12 ay nakasalalay sa inyong lahat. Magpapabudol pa ba tayo ulit? Gusto nyo ba yun? Tama na po. Si Bibinday, pinai-impeach nila, nagdakaw daw. Ito naman at sa akin, walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay. Sabay, sigaw niyan. Botohan! Isigaw nyo yun nasa puso nyo! Yan, naririnig nila. Yan, napapanood nila. Nakikita tayo, naririnig tayo kung ano ang sinisigaw ng ating mga puso. Hindi na tayo magpapabudol. Inaalay ko po sa inyo ang Duterte 10. Jimmy Bondoc, numero 10 sa balota. Tutulungan nyo? Di nga. Jimmy Bondoc, tutulungan nyo? Bumaba ng bundok, sumakay ng eroplano, pumunta ng Butuan upang makapanayam kayo. Numero 10 sa balota, Jimmy Bondoc. Parang naniwala ako. Ulitin, boboto nyo? Sa likuran, hindi ko naririnig. Boboto nyo? Okay. Jump tayo. Tiga Visayas, ang nag-iisang Ilonggo sa pamilya Duterte. Fighter. Merong hindi natatakot. Walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo, numero 30 sa balota. Botohan. Iboboto nyo? Tutulungan nyo? Walang bulahan. Atik-atik. Tinood! Tutulungan nyo si JB! JB, halika dito. Halika dito. Halika rito. Halika rito. Hindi pa siya magsasalita. Mamaya pa siya magsasalita. Halika dito. Alam nyo, kasi ako aping-api eh. Sinasabi nila, anong gagawin yan? Hindi naman abogado yan. Hindi naman doktor yan. Hindi naman engineer yan. Artista lang yan. Wala akong pakialam sa kanila. Kasi
magagaling ang abogado ko, kagaya ni J.B. Hinlo. Ito, tandaan nyo, ang PDP, Duterte 10, hindi mabibili. J.B. Hinlo, numero 30 sa balota. Ha, kala nyo, madali ito. Dili, oy. Susunod. Tiga Pangasinan. International lawyer. Matagal na sa PDP. Loyal sa PDP. Loyal sa sambayanang Pilipino. Ano pa ang gugustuhin nyo? Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota. Tutulungan nyo? Tinood. Atik-atik. Tinood! Sa likod, di ko narinig. Tutulungan nyo. Parinig nyo naman sa akin dyan. Palihog lang. Tutulungan nyo si Raul Lambino. Satisfied ako dyan. Susunod. Meron kayong pag-asa kay Rodante Marcoleta. Isa sa pinakamagaling na mambabatas na nakilala ko. Para sa akin sa Kongreso, si Rodante Marcoleta ang pinakamagaling na mambabatas. Hindi natatakot kanino man. Ang kanyang ipinaglalaban ay yun tama lamang. Congressman Rodante Marcoleta, soon to be Senator numero 38 sa balota. Tutulungan nyo? Totoo yan. Walang bola yan. Totoo yan. Okay, naniniwala ako sa inyo. Sunod! Doktor! O, nakita nyo? Hindi ako abogado. Hindi ako doktor. Pero may mga kasama akong abogado at doktor. Sila ba meron? Wala. Ito po'y tiga Davao. Si Dr. Richard Mata. Pamangkin po niya si Senator Bongo. Opo, sa Tesoro side. Ito po si Dr. Mata, hindi na kailangan tumakbo pang bilang senador eh. Alam niyo kung bakit siya tumakbo? Buhat ho nung mag-start siya ng medical mission. Nagulantang siya nung makita niya sa bundok, sa mga bundok na pinupuntahan niya, ang pinakamahihirap na mahirap. Nakita niya kung ano ang dinadanas nila. Nagdugo ang puso ni Richard Mata. Nakiusap siya kay Tatay Digong. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, nais kong tumakbo. Kapag manalo ko, talagang gagawa ako ng batas na magpapatibay na hindi mapapabayaan yung mga tao lalo na nasa bundok. Kailangan nagagamot sila. Kailangan libre ang mga gamot nila. Yan si Dr. Richard Mata. Kaya pinili rin ni Tatay Digong para maging isa sa Duterte. Palakpakan nyo naman. Numero 42 sa balota. Bisaya yan. Tutulungan nyo. Tinuod. Boboto nyo. Sigaw nyo nga isang beses lang. Boboto ko! Ang hina niyan. Isa pa. Boboto ko! Yan. Yan. Ang hirap nito, oy. Susunod!
Ang daming fans. Kami, may pastor. Sila ba meron? Sabi po, 2 minutes left. Yung 2 minutes na yan, 2 hours sa akin yan. Kaya marapatin nyo. Pastor Apollo Kibuloy. Para sa Diyos, para sa boboto nyo? Tanungin natin sila. Boboto nyo si Pastor Kibuloy? Sumagot na ang botohan. Manalig kayo, magtiwala kayo, maski na baliktad dyan hawak mo. Sunod! Nak ng teteng, ay ito pa ang isang abogadong matatag. Ha! Swerte ko talaga. Thank you, Lord. Pinalibutan mo ko ng mga abogadong matatag. Pinalibutan mo ko ng mga abogadong magtatanggol sa sambayanang Pilipino. Maisog, Attorney Vic Rodriguez, numero 56, sa balota! Boboto nyo? Guwapo? Paano ko? Attorney Vic Rodriguez, tutulungan nyo! Ipaglalaban nyo! Okay na ako doon. I love you too. O ngayon, butuan! Paano ako? Tutulungan nyo? Iboboto nyo ako? Ay ito ang pakatandaan ninyo. Maski hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer. Ako'y isa lamang pong artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Iboboto nyo! Tinuod! Lagi niyong unahin sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon Diyos. Hinding-hindi tayo magkakamali sa ating mga desisyon sa buhay at patutunguhan. Pakatandaan niyo ito, butuan! Sambayanang Pilipino, samahan niyo ko sa labang ito dahil ang laban niyo ay laban ko. Mayong gabi kaginyong tanan. Maraming salamat po. Philip Salvador!